Nauna na si Jerick Balonsa from Converge de Magnolia, at ang kapalit ay ang team's second draft pick by next PBA draft. At bago mapunta sa Converge, naglaro muna si Jerick Balonsa sa Barangay Ginebra, at napunta sa Northport at ang huli ay ito na ngang sa Converge. Samantala, para sa Magnolia, magiging maganda at decent addition ang tulad niya sa koponan, lalo na at humaharap nga ngayon sa napakaraming injuries ang kanilang koponan. Currently kasi wala nga po inactive sa kanilang lineup due to injuries ang kanilang mga role players na sina Aris Jonesio and Rome De La Rosa. Kaya naman ang pagpasok ni Jerick Balonsa sa team ay saktong-sakto as he can give and add more firepower sa team, lalo na at habang injuries pa nga ang sabi kaninang manlalaro. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, magiging magandang addition si Jerick Balonsa sa koponan, lalo na ang coach Chito Victorero, na maayos magpaikot ng tao, tiyak na magiging magandang pang backup off the bench ang isang Jerick Balonsa on their team. Sa kabilang balita naman, kung mapapansin, hindi na tulad dati ang PBA. Ngayon kasi, paunti na ang mga live audiences, at tila paunti na rin ata ang mga interesadong nanonood sa liga. At maraming mga iba't ibang dahilan yan kung bakit, nariyan yung dahil sa kadahilanan ng mga unfair trades, so bilang resulta nagiging hindi na balance ang bawat team sa liga, ang lumalakas na lamang ay yung mga may mga sister team sa liga, samantalang, yung mga independent teams, ay lalong humihina. Ang isa pa, ay parang paulit-ulit na lamang ang routine, yung bang tipong walang bago. Those pa rin ang teams sa PBA, walang bagong implemented rule, like 2 imports in a team, OAA kaya naman may Asian imports ulit bawat koponan plus the foreign import, o kaya naman magkaroon ng bagong teams sa PBA. Ngayon, tingnan nyo na lang, nung pumasok ang Bay Area Dragons, tila kahit papaano, mas nabuhay ang PBA, lalo na kapag ang may laban ng SMC teams o MVP teams kontra sa guest team na ito. May bago kasing napanood o sa madaling salita may bago, kaya mas nabuhayan manood, so ganun lang din yun. Anyways, ang isa pang dahilan, ay connected parents sa routine o sa mga dating sistema. Yung home and away team, maaring isang dahilan din kasi ito kung bakit mas tinatamaad ang mga fans manood ng liga. Bakit nga naman nila susuportahan ang isang team, diba? Oo, marami pera naman ang suporta at nanonood ng PBA at talagnag solid fans, pero sila yung kumbaga established at talagang solid fan base na. Pero paano naman yung hindi ganun ang sitwasyon, diba? Well, dyan nga papasok ang home and away team na papasok naman sa MPBL. Baka maaring mapag-usapan na ipagsama na ang PBA at ang MPBL. Pag kasi ang isang professional basketball team like PBA, ay may sinusuportahan o nakapangalan sa lugar nyo, syempre mas susuportahan yan ng mga local kesa yung ang pangalan ng team ay kumpanya lamang na mas wala nga namang pakialam ang mga tao. Sa kabilang banda, yan nga ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit mas mababa na ang mga interesado o nanonood ng live sa liga, na sana ay maayos ng PBA, syempre as a fan, kaya nga tayo nagsasalita ng mga criticism o at least constructive criticism naman. Ay dahil we care, kasi kung walang pake ang mga fans sa liga, aalis na lang ang mga yan ng walang sinasabi, at tuluyan ng hindi manunood ng PBA.